Eat Bulaga may malaking pasabog, mas lalakas pa lalo ang Eat Bulaga pag nangyari ito. At ito pala ang dahilan, kung bakit nabawi ng TVJ ang original YouTube channel nila sa mga Haloshos at sa Tape Incorporated. Talaga namang maraming ang mga natuwa, nang tuluyan na ngang nabawi ng TVJ ang original nilang YouTube channel sa Tape, matapos nga ang ilang taon. Nauna na rin nga nating napag-usapan noon. Na mababasa pa nga ang mga masayang pagbati ng mga netizens sa Eat Bulaga at TVJ, na mga nag-comment nga sa ating channel. Shoutout na rin sa inyong mga Dalbark ads at mga ka-highlights. Pero, naging palaisipan din naman, kung paano nga nabawi ng TVJ ang original nilang YouTube channel sa Tape, na matatanda ang iginiit noon ng Tape na sila ang may-ari ng YouTube channel ng Eat Bulaga, at matatanda ang naglabas nga noon ng ebidensya ang mga Haloshos. Na matatanda ang ayon pa nga sa Tape noon na, the camp of television and production exponents, Tape Inc., asserted that the production company is the registered owner of Eat Bulaga's YouTube channel, as the camp of Tito Soto, Vic Soto, and Joey De Leon, TVJ, is set to take legal action against the former. Tape cannot hack its own account. Tape is the owner of the account and YouTube's record confirms that, Tape lawyer Maggie Abraham Garduque said in a text message to Inquirer.net on Tuesday, September 12, 2023, as she shared photos of the production company's registration to Google, the parent company of the video sharing platform. Pero, may ilang mga nagsasabi, na mukhang binigay na nga daw ng Tape ang original YouTube channel ng Eat Bulaga sa TVJ, dahil hindi na nga nila ito magagamit, lalo na nga't matatandaang natalo na nga sila sa trademark case, kung sino ang tunay na may-ari ng Eat Bulaga. Na kung natalo na nga naman ang Tape sa trademark case, na sinasabi ngang ang TVJ ang may-ari ng Eat Bulaga, ay natural din na naman siguro, na ang TVJ din ang may-ari ng original nilang YouTube channel na Eat Bulaga. Matatandaang, tila tuluyan na rin nang nagsara ang Tape Incorporated noon, dahil nga siguro sa sunod-sunod na nangyaring kasong natanggap nila. Sa katunayan nga, ay ayon sa ilang mga articles, ay noong November 2025 pa nga nang tuluyan na ngang nagsara ang Tape. Na mababasa nga dito na, as of late 2025 and early 2026, Tape Inc. is navigating severe legal and operational challenges, including an estafa complaint from GMA Network regarding 37.9 million pesos in unremitted revenue. GMA Network filed a complaint alleging Tape failed to remit advertising revenues assigned under a 2023 agreement. Respondents included former Tape President Romeo Haloshos Jr. and Bullet Haloshos. Tape executives have argued they are not criminally liable, claiming the issue is a civil contractual dispute rather than estafa. The Intellectual Property Office, IPO, and local courts upheld that TVJ, Tito Vic and Joey, are the rightful owners of the Eat Bulaga trademark, forcing Tape to rebrand their show to Tahan Ang Pinakamasaya, before its eventual cancellation. Reports in late 2025 suggested Tape Inc. ended its operations. Following the loss of the Eat Bulaga trademark to TVJ, reports indicate Tape Inc. may have ceased operations, with assets potentially folded into APT Entertainment. Ayon pa nga dito na, after the last episode of Tahan Ang Pinakamasaya, the company laid off 130 of their employees. In line with a corporate restructuring, the company later announced plans for a return to TV and online production. On November 24, 2025, it was reported to have permanently ceased its operations, with most of the former assets and operations were acquired by and folded into APT Entertainment, a company which also run by Tuviera, whereas the pre-May 31, 2023 Eat Bulaga libraries were acquired by Tito Soto, Vic Soto and Joey De Leon's new company, TVJ Productions, a joint venture with MediaQuest.
Na ayon nga dito, ay ang karamihan nga daw sa mga dating asset at operasyon ng tape, ay nakuha at napunta na nga daw sa APT Entertainment, na pagmamay-ari ng mga tubyera na kaibigan naman ng TVJ at mga Dubart ads. Posible nga ba ang pagbalik ng Eat Bulaga sa APT Studios? Yan nga ang dapat nating abangan. Welcome back mga ka-highlights. Bago tayo magpatuloy ay maaaring mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos, at paki-like na rin ang video, share at mag-comment na rin. Maraming salamat po. Lalo na nga ang inamin ng dati nilang host na hindi pa nga daw nila nababayaran ang mga host nila. At dahil nga dito, ay mukhang wala na rin ng balak pang magreklamo dito ng tape, dahil wala na nga silang dahilan pa para lumaban at bawiin pa ito. O wala na ngang dahilan ng tape, para muling bawiin ang original na YouTube channel ng Eat Bulaga mula pa noong 2012. Kaya naman, ay dahil nabawi na nga ito ng TVJ, ay marami na ngang mga nag-aabang, kung tuluyan na rin bang gagamitin ito ng Eat Bulaga, lalo na nga sa livestream. Nasa katunayan, ay ito din nga ang sinasabi ng ilang mga netizens, para nga naman maging 3 na rin nga ang YouTube livestream ng Eat Bulaga, kagaya ng Showtime. Na kung mangyayari nga ito, ay kung malakas na nga ang Eat Bulaga sa online, ay paniguradong mas lalakas pa ang Eat Bulaga dito, kung magagamit na rin nga ng Eat Bulaga ang original nilang YouTube channel na nabawi na nga nila sa Tape Incorporated, kahit nga sa livestream, dahil magiging 3 na rin nga ang YouTube livestream ng Eat Bulaga, at hindi na lang nga 2. Dahil matatandaang may 3 YouTube livestream ang Showtime, una na nga dyan ay sa ABS-CBN It's Showtime, ABS-CBN Entertainment, at GMA Network. Laban nga lang sa 2 lang na YouTube livestream ng Eat Bulaga, sa Eat Bulaga TVJ, at TV5 Philippines. Kaya naman, kung magagamit na rin nga ng Eat Bulaga ang original nilang YouTube channel mula pa noong 2012, ay mas lalakas pa nga ang Eat Bulaga dito, dahil magkakaroon na rin nga ang Eat Bulaga ng 3 YouTube livestream. Na kung ngayon pa nga lang ay kahit 3 nga laban sa 2 ang nagiging labanan sa YouTube livestream ng Eat Bulaga at Showtime, ay makikita pa rin ng mas malakas pa rin ang Eat Bulaga. Ay paniguradong lalo na ngang lalakas ang Eat Bulaga, kung magiging 3 pa nga ito. O ang Eat Bulaga TVJ, TV5 Philippines, at ang original nilang YouTube channel na Eat Bulaga. Na yan nga ang dapat nating abangan sa Eat Bulaga sa mga susunod na mga araw, kung ano nga ba ang gagawin ng TVJ ngayong nabawi na nga nila ang original nilang YouTube channel sa Tape Incorporated, gagamitin na nga ba nila ito sa mga susunod na mga araw bilang pangatlong YouTube livestream nila, o may ibang plano dito ang TVJ at Eat Bulaga? Yan nga ang dapat nating abangan, dahil paniguradong malaking pasabog ito ng Eat Bulaga, kung gagamitin nga nila ito bilang pangatlong YouTube livestream nila sa mga susunod na mga araw, na ngayon pa nga lang ay kaabang-abang na. Samantala, ano naman ang mga masasabi nyo patungkol sa mga napag-usapan natin sa video na ito?